And good morning, magandang umaga mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao sa ating pong mga ka-business at mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating lahat. Reaksyon lang po tayo mga idol kasi hindi tayo nakapagbigay reaksyon itong mga nakaraang araw, sobrang na-busy tayo. Pero kumustahin na kaya natin si Bong? Alam niyo po mga idol, madami kasi ang nagsasabi sa akin na Kuya TJ, marami ang kumbaga pinatunayan itong si Bong. Kasi kung mapapansin natin, di ba yung kanyang mga kritiko noon, inaantay lang ang kanyang pagbagsak. Meron pa nga tayong nakikita no, na talagang tuwan-tuwa sa mga nangyari dahil kay Kuya Bong. Pero pag-usapan niya po natin itong nangyari kay Kuya Bong, ano nga ba talaga ang katotohanan? Naging talunan nga ba siya? Ako para sa akin, doon sa mga obserbasyon ko mula nung hindi natuloy yung kanilang pag-iisang dibdib ni Jinky ay nakita ko na mas higit na panalo si Kuya Bong. Una, mas lalong naging strong, naging matatag ang kanyang paninindigan. Pangalawa, parang nag-matured siya doon. Kumbaga, nakakuha siya ng aral doon sa sitwasyon at lalong mas pinaigting ang kanyang kamalayan, no? Tumaas, nag-mature siya 'di ba? Hindi natin nakitaan siya ng lungkot, naging masaya siya. Kaya para sa akin, hindi si Kuya Bong ang nawalan dito, no? Kundi yung isa. Siya po yung talagang totoong nawalan dito, hindi yung isa. Well, marahil mabas ninyo o masalungat ninyo itong statement ko, itong sinabi ko. Pero totoo, kasi una, hindi naman natin maisasantabi na talagang mayroon na rin mga naipundar sana si Kuya Bong. And pagkatapos sa usaping pag-aasawa, kung lalagay nga pa siya sa katahimikan, ay talagang ready na ang lahat. Magiging maganda sana. Kaya lang, hindi pa talaga ipinagkaloob sa kanya. At buti na lang umatras na hindi pa sila nakakasal. Pero sa kabilang banda, kung tingnan natin kung ano ang epekto nito kay Kuya Bong, naging positibo nito ang response Kasi, di po ba, naging masaya siya. And then, doon sa mga pagtatanong sa kanya ni Mr. Kabisnes, nakita niyo yung may vlog si Mr. Kabisnes sa kasistong sabi nga niya, tingin-tingin lang muna. So, parang may aral siyang nakuha doon sa mga nakaraan. Kasi, andyan yung panghihinayang, andyan yung panghihinayang ni Kuya Bong, sabi nga niya, akala ko ito na. Pero at least sa ngayon, kasi may pahiwating na parang mayroon siyang tinitingnan o ini-scout, parang may itong magpapatibok sa kanyang puso na panibago, pero at least wala pang revelation kung sino. Ito yung pinakamaganda siguro, pag-aralan, tingnan maigi, alamin, para at least pagdating ng panahon ay hindi na siya malagay sa balag ng alanganin. Okay. So, sa sitwasyong ito mga idol na kinaharap ni Kuya Bong, ayan, sa lahat ng mga nambaba sa kanya, sa lahat ng mga nagsasabi sa kanya ng ganito, ganon, actually, panalo pa rin siya. Kung babalikan nga natin, sabi ko sa inyo, pinagpustahan na, pero sa kabilang banda, maaring naging totoo yung kanilang pananaw na hindi matutuloy, pero at least yung bunga, ang tingnan natin is yung bunga. Ano nga ba ang naging epekto nito para kay Kuya Bong nung hindi natuloy? Ito po ba'y naging hindi maganda? Ito po ba'y nagbigay sa kanya ng kalungkutan? Nagkaroon pa siya ng depression? Pero ang punto na nakita natin ay mas lalo pang umunlad yung kamalayan ni Kuya Bong. Ibig sabihin, si Kuya Bong mismo ay ng mga oras na yon ay talagang nag-aanalisa, nag-iisip, at tinitingnan niya yung mga bagay-bagay. Kasi nga naramdaman niya, di ba, sinabi nga niya na parang nararamdaman niya na hindi siya totoo kapag kinakausap yung mga mata. So yun yung mga bagay na nakita ni Kuya Bong. Eto na ngayon si Kuya Bong, at least may mga plano siya sa buhay. Pakabangan po natin yun, yung mga gagawin niya sa susunod, kasi mayroon siyang mga binabalak na gagawin siguro, kasi
nakita natin may mga bidyong namili sila ng bigas. Well, panoorin ninyo itong mga upload nito. And then, panoorin nyo po yung upload kay Kuya Bong, sila ni Kuya Istong, no? Meron silang upload ni Istong kung saan nag-uusap sila. At talagang pinag-usapan nila yung mga damdamin, yung kung ano yung mga naramdaman ni Kuya Bong, kung ano yung kanyang mga sinabi doon, ay talagang sobrang nakakatuwa na at least tinanggap niya ito, naging open-minded siya sa sitwasyon. Nakikita ko na mas higit pa siyang tumatatag. O, di ba? Kaya masasabi natin hindi siya talunan sa bagay na ito. Mga idol, all in all, kung i-assess natin yung sitwasyon ngayon ni Kuya Bong, masasabi kong malaki ang kanyang pinagbago doon sa pag-aaral niya sa mga sitwasyon na kanyang kinakaharap. Kasi kung titingnan natin, very crucial ito kasi saan ka ba naman na talagang ready ka na sa bagay na yan, ikakasal ka na tapos usadin mo, wala, di ba? Sa ibang tao, magkakaroon nito ng isang napakalaking impact, no, sa kanyang pag-iisip. Pero sa kay Kuya Bong, hindi. Nakita natin na mayroon na talagang mataas na antas ng kamalayan si Kuya Bong kasi kaya na niyang i-analisa ang sitwasyon. Ibig sabihin, hindi natin namamalayan, kahit ako, habang nag-endorse tayo kay Jinky, akala ko kasi, di ba, sabi ko nga, akala ko, ito na. Si Kuya Bong naman ay meron siyang sariling pag-aanalisa. Kaya ang nangyari, nung panahon na nagkahiwalay sila, ay hindi siya gaanong nasaktan. Kasi kumbaga, parang pinaghandaan na niya kumbaga na-predict na niya na ito talaga ang patutunguhan doon. Dahil doon nga sa kanilang mga pag-uusap, ay hindi naman niya naramdaman na may pagtingin sa kanya si Jinky. Yun yung natin mga idol, kasi ang hirap basahin, tulad niya ng sinabi ko ng mga nagdangong mga reaksyon. Mahirap basahin si Jinky kasi sa harap ng camera ay maayos magsalita. Nakikitaan natin na very concerned siya doon kay Bong. So si Bong naman pala ay medyo malalim na ang kanyang pag-analisa. Kaya nung nasabi na niya na pag-aralan muna, ano ba tawag niya? Surveillance, sabi niya kay business, no? So, bihira ang ganung klaseng pagkakataon na si Kuya Bong may hangarin o may naising na makapag-asawa, di ba? Gustong-gusto niya, ito na. Pero anong sasabihin niya? Sige, surveillance muna natin, tingnan muna natin. So, nagsisiguro siya. Ibig sabihin, malaki ang naging aral sa kanya sa mga nagdaan niyang mga karanasan. Ayun, ang pinakamaganda ngayon. So, this time mga idol, at least, suportahan natin, no? Andyan na si Kuya Bong, may bago silang upload. Suportahan natin yung kanyang mga video. Kasi, ang tingin ko dito, ang nababasa ko dito kay Kuya Bong, siguro, papasok ito mga idol. Papasok ito, diretso ito sa mga charity mission. Yan kasi yung kanyang natutunan kay Ka-Business. Yung tawag na nga natin is the process of duplication, kung ano yung ginagawa ni Ka-Business at kung ano yung mga ipinapakita sa kanya ay siya rin po niyang gagawin. Yun ang nakikita ko. At sa puso naman ni Kuya Bong mga idol, di po ba? Basang-basa naman natin nandyan talaga sa puso niya yung larangan ng pagtulong. Ang dalangin lamang natin na sana sa susunod kung makatagpo pa man ito ng babaeng para sa kanya ay sana yung seryosong tao na talaga, at kahit tayo ay hindi tayo lilinlangin, kahit tayo ay hindi tayo kumbaga idadaan sa two sides of the coin, yung bang mapagkunwari. Sana ay hindi na ganun ang makita niya. Ay nakakaawa si Kuya Bong. Sa lahat ng aspito, lagi siyang bumabagsak sa larangan ng pagmamahal. Pero ganun pa man, masaya tayo kasi at least itong sitwasyon na ganito ay napaprocess niya at kumbaga nakakapagbigay sa kanya ng higit na aral kung kaya't lalo siyang tumatatag, di ba? So siguro sa mga susunod, sabi pa nga niya, tingin-tingin lang, mayroon na siyang nakikita, siguro mas tingnan maigi sa gabay ni Mr. Ka-Business, sa gabay ni Mrs. Ka-Business at ni Papa Dins, ay tingnan maigi, kilalaning mabuti, at sana sa susunod na makatagpo siya ng mga idol, yung bang talagang
totoong-totoo na. Kasi ang hirap, 'no, hindi lang si Kuya Mong ang nasasaktan, pati tayo na mga nagmamahal kay Kuya Mong, tayo na nagmamahal sa ka-business ay nasasaktan din kapag nasasaktan ang ating Kuya Mong. So mga idol, please do connect, ano po, ka-business official, Papa Dins and ka-business family. Likewise, si Kuya Bong, suportahan po natin at lahat ng mga kagwang. Ganun din po ang mga reactors ng ka-business, ang inyong abang lingkod. Bago po tayo tapos mga idol, please comment naman po, ano po ba ang inyong pananaw? Ano po yung pag-assess ninyo? Ano po ninyo, paano po niyo nakikita ngayon ang isang Kuya Bong sa kabila ng lahat na kanyang mga pinagdaanan sa buhay, ng mga pagsubok? Ano na po siya ngayon base po sa inyong nakikita sa kanya. Follow and share mga idol. Hanggang sa susunod na video, mapagkalang araw.